Okay mga kamatis, mga kaibigan, para po fair sa lahat ng tao, kasi po marami pong nagsasabi sa inyo bakit yung mga endorser na celebrity hindi daw i-call out. Pwede naman yun, walang problema. So ito, ang pinaka-paborito kong celebrity endorser na si Alden Richards, na actually marami pa yan, hindi lang si Alden. Even the great Vic Soto is dumidilim ang paligid kapag ka nag-endorse ng sugal. Well, mamaya i-explain natin sa inyo kung bakit kaya ganon. But before that, mga kamatis, mga kaibigan, I want us to reflect on this bill na sinubukang ipapasa ni Alan Peter Cayetano. This was back in 2022. Actually, matagal ko nang inaano sa inyo to ini-introduce sa inyo to. Pero ito kasi yung research galing sa World Health Organization on how dangerous gambling is. Okay? Sabi dito, apart from financial harm, there is a growing body of research linking to mental health problems, particularly to higher rates of depression, increased risk of suicide ideation and attempts, and higher risk of anxiety. Ito, the gambling-related burden of harm was 2.5 times more than diabetes. Kasi nga, itong diabetes na to, manageable naman yung disease na yan. Merong mga medication for that. Sa gambling kasi wala. Kasi it's all psychological. Wala siyang physical tells na tinatawag, except for the fact na psychologically you are hooked already sa gambling, and 3 times more than drug use. Ayan, use disorder. Okay, gambling disorder, then refer as pathological gambling, has in fact been included in the WHO's International Statistical Classification of Disease-Related Health Problems since 1975. Ayun naman pala. So, ayan pa, tapos meron daw comorbidity kuno. Ito, in addition, studies have shown strong association between gambling and substance use, risk and problem gamblers, and had the higher rates of tobacco, alcohol, and drug use. This is why, when you go to some casino, libre yung alak, tapos may smoking area sila na direkta dun sa loob ng casino. So, I'm just saying sa inyo that this study is very prevalent sa mga panahon ngayon, especially ngayon sa nalumabas yung online gambling na mas mahirap siyang sugpuin. Kaya ngayon, all of our legislators are all hands on deck. Kaya lang talaga, there are some people like etong si Alden Richards, for our example for today, is talagang nag-endorse sila ng sugal. Kasi nga easy money yan. Kasi ako, I would assume na si Alden Richard is yung network niya. Siguro sa tinagal-tagal niya sa industriya, malamang close to 1 billion na siguro yung network niyan. Pero by no stretch of the imagination is Alden Richard poor. Okay? Kukumpira ko siya sa 95% ng lahat ng nag-endorse ng sugal, with the exception of Big Boy Cheng siguro, and ako si Doggy. I do believe na karamihan sa mga nag-endorse na mga celebrities are very rich na, 'di ba? Or well off na. Tandaan natin, hindi lang si Alden 'yan. Nandiyan pa si Vice Ganda, nandiyan pa si Maine Mendoza, nandiyan pa si sino pa ba? And marami yan, yung mga sikat, di ko na papangalanan lahat. Si Vic Soto, ayan. All of these are all very rich people. Kaya lang, yung easy money na tinatawag, nandyan kasi sa sugal yan. And ako, na-experience ko din yan, in easy money naman talaga. Pero, yung social cost na tinutukoy ko sa inyo for the longest time is always something that I ponder about every time nakukuha ko ng sugal endorsement, di ba? Kasi ako, halimbawa, tinry ko naman na ibahin yung script. Naisip ko dati, baka okay ako sa legal na sugal. So, ang ginawa ko noon, nung lumapit sa akin yung kaibigan ko sa Sports Plus PH, sabi ko, sige, try natin. Kaso hindi ko rin kaya. Kasi nga, parang nakaka-guilty rin kasi na ikaw ay po-promote ng ganon. Meron talagang mga influencer, halimbawa si Boss Toyo, kasi si Boss Toyo yung
Doon kami talaga nagkaroon ng connection ni Boss Toyo because of Sports Plus PH. So, binigay ko na lang sa kanya. Ikaw na lang bahala dyan, boss. And malaki yung kinita niya doon. And I'm very happy with what I got from that deal with Boss Toyo. But what I'm trying to say here, mga Lods, yung pagsusugal naman kasi is hindi lang siya, kung ikaw ay, kasi hindi ko naman makokontrol lahat ng artista, lahat ng influencer na magpo-promote ng sugal, whether it's legal or illegal. I try to understand them in the vantage point na alam ko yung kitaan. Kaya naiintindihan ko kung bakit sila sumasabak dito miski mayayaman na sila. Gets nyo? Now, kasi mahirap i-maintain yung lifestyle na magarbo, yung may mansion ka, may maganda kang sasakyan, 'di ba? Mahirap i-maintain 'yon. And pagka meron kang opportunity na kumita, kukunin mo talaga 'yon. So, having said that, hindi 'yun para sa akin, sana lang yung mga mag-e-endorse ng sugal, isipin niyo yung social cost. Ako kasi, 'yun yung iniisip ko. I've turned down so many. Sana nga kung yung mga nagbibintang sa akin na wala daw akong karapatan mang-call out ng mga naggaganito, di sana kinuha ko na lang sana yung endorsement ng sugal sa akin. Kasi kung wala pa lang difference between tumindig ka versus ilaban mo, parang parang unfair naman siguro sa akin yun na matagal ko kung napanood niyo yung mga feel win ko nung araw, di ba? Yung mga Lele Gold debunks natin, di ba? We have done so many things to let you guys know the risk at the very least ng pagsusugal. Kasi miski sabihin ng influencer, ng celebrity endorser na do not gamble responsibly, game responsibly, meron pa rin hindi magiging responsable. Sa milyong-milyong taong magsusugal dun sa link mo or dun sa endorsement mo, meron dyan malululong at masisira yung buhay. Yun yung iniiwasan natin, yung isa na mapapariwara. Yun yung yun lang yung ko dyan, yun lang yung at least stand ko sa ganyan. Now, okay, so eto naman yung isa sa mga videos ni Vice Ganda na hayagan talaga sila, kabogable guesting sa Bingo Plus Night. So, again, there is really nothing illegal kasi sa ginagawa ni Vice Ganda. Pero ang akin lang talaga, isipin lang nila yung social cost nito, yung ibang mga taong malululong sa sugal. 'Di ba? Parang ang problema kasi mga Lods, wala kasing direct consequence sa kanila 'yan, okay? Merong maliit na part ng audience nila, kasi siyempre si Vice Ganda kilala yan sa buong bansa, 'di ba? Sa 120 million na Pilipino, kilala yan ng siguro 90 million at the very least, di ba? Na may kilala sa kanya or at least 80% ng population kilala siya. A small, very, very small vocal minority, including myself, na kilala siya, ang kayang mang-call out lang sa kanya and may platform ng ganito. But the rest of her fans, wala namang pakialam yan eh. So, walang direct consequence sa kanya. Unlike ako, maliit lang yung following ko, nababawasan pa, 'di ba? So, ako very consequential sa akin yung mga sasabihin ko. Sa kanya hindi. Kita mo binablog pa, 'di ba? Yan, mayaman na yan, milyonarya na yan, baka nga bilyonaryo na yan who knows, 'di ba? Pero ang pinopoint ko rito, mga Lods, naiintindihan ko sila in a way of monetization or monetization wise. Pero sana lang isipin lang na lang din nila yung mga taong pwedeng malulong. It only takes a few hundreds of people na malulong diyan at masira yung buhay and then tapos na. This is why I always reflect on this etong ginawa ni Cayetano. Something na alam niyo naman ako, hindi ko naman gusto yung politika ni Alan Peter Cayetano. Pero pagdating dito, given his research and given yung pangil nung gusto niyang batas na gusto niyang gawin, okay ako rito. Very, very good ako para sa kanya kung ito yung pag-uusapan namin, di ba? Tapos ang masakit pa dito, mga Lods, kasi yung mga ganito kasing vlog na merong ganito, usually paid promotion yan. Usually hindi ko sinasabing etong tawag dito, etong video na to is paid promotion. Pero in my experience, pag may mga link na ganyan, usually paid promotion yan, okay? Pero
pag kasi tinignan mo naman yung ibang vlog niya, kunyari, What's up mga G? yung kunyari ito, very recent, 6 days ago, wala namang nakasulat na Bingo Plus, di ba? That's the point there, di ba? App Kumu, Vice Ganda. Tapos pero dito, pag tinignan mo mabuti, makikita mo bingoplus.com, di ba? So, meaning to say mga lods, most likely itong content na to is bayad ng Bingo Plus. And again, I'm not saying na mali yung ginagawa niya dyan. Ha? I am in no position to tell her na mali yung ginagawa niya. I'm just saying sa kanya na sana i-consider niya rin yung nanonood sa kanya. Pero again, sa dami ng nanonood sa kanya, medyo inconsequential na kasi yung isang malululong dyan sa sugal na yan. Kasi dami pa eh. Kung malulong yung isa, meron namang hindi. Di ba? So, it becomes a number game sa mga malalaking tao na to. Pero, ako, I'll just beat to my own drum. Ibig sabihin, kung hindi mo gusto na kino-call out ko tong mga celebrity influencers na to, bahala ka. Ako, basta gagawin ko yung gusto ko at sa tingin kong tama. Kung dyan sa comment section, nagagalit ka, ikaw din naman, hindi ko dapat, yes, totoo naman, hindi ko naman tinatanggi yun eh. Pero sinasabi ko lang yung dangers nito, yung risk involved dito. Kung isa ka sa mga influencer na nakikinig sa akin tapos ginagawa mo pa rin yan, ayos lang. Hindi kita sasawayin dyan. Pero yung mga audience mo, sasabihin ko yung risk involved yan. Yun yung at least na gagawin ko. Kasi hindi naman ako magsisinungaling sa inyo at sasabihin kong kikita kayo sa sugal eh. Kikita kami sa sugal. Pero kayo, hindi. Meron? Wala. Hindi, lagi kayong talo dyan sa mga ganyang bagay. Minsan nananalo pero madalas talo. The house always wins mathematically speaking. So sana, na-call out na natin yung mga celebrity, tapos siguro susunod naman yung mga apps, kasi yung mga apps ngayon, tinatry ng i-regulate ng ating pamahalaan kasi nga nagiging pseudo gambling app sila, di ba? Or I think pseudo is the incorrect word. Siguro meta gambling app, who knows. Pero next time na lang yon. For now, ayan na yung celebrity part natin. Gege mga lods.